Welcome back sa ating YouTube channel, Facebook page na rin mga katropa. So ngayong araw na to papunta tayo dun sa farm at titingnan natin yung baboy na malapit ng mga anak. So ngayon March 28, dapat March 31 mga anak na. So 4 days na lang, 3 days. Yung nakaraan pagpunta natin dito guys, 'di ba? Malaki na yung tiyan ng baboy, medyo namumula na yung utong at saka namamaga na pakonti-konti yung ari. So ngayong araw na to tingnan natin kung ano naman yung update sa baboy na malapit ng mga anak mga katropa. Tara, let's go. So ito mga katropa, ayan. Kukuha lang tayo guys nitong ano na to. Sanga ng marugi. Bakit ba kailangan tong sanga ng marugi guys? Ayan, so ito. Inano natin doon. So bakit ba kailangan nito guys? Ito yung pinaka-importante kapag pupunta kayo guys sa farm. Ayan, yung iba pantukod-tukod ano. Pero sa atin guys, mahalagang mahalaga yung ganito. Ang gaganda guys nitong mga ano. Ayan. Masarap ihalo to sa isda ano. Talagang talbos ng kamote. At ito, nakapag-ani na guys nitong upo. At nakapag-ani na rin guys ng kalabasa. Eto, bahay kubo, buhay probinsya ano. Welcome home. Eto na nga, ganda. Mas maganda pa yung kusina ano. Talaga naman. So, ayun guys, tahimik. Mga manok lang nandito. Guys, psst! Hey! Hey! Ito yung dahilan kung bakit meron tayo ganun. Hey! Whitey! Itong mga aso na to kapag pumupunta ako talagang laging bago ng bago sa akin. Ito pa, parang mga aswang. Talaga naman. Ayun, niluluto na yung pagkain nila guys. So, ayun yung fish pond. Ayun. Talaga naman, napakaganda. At ito yung puno ng ng pili. Ayun naman yung baka na napakaganda. Napakaganda ng forma ng katawan ng baka. Swabing swabe. Pagkano kayong price niya? Ganda no? So bisitahin rin natin guys yung ilang mga baka dito naman sa kabila. Ayan, kumakain sila malapit dito sa fish pond. Ayun. Talaga naman nandito pa yung mga manok. Ayun o. Ayan. Sarap dito. Hangin. Muna tayo dito guys. Ayun. So yun yung baka. Ayun, ang ganda. So ito guys yung dalawang magandang baka. Ayun, talaga naman. Kain ng kain. Yung sungay talagang tusok na tusok na. Ayun naman yung iba pa na mga baka. So dito, yung kabila guys, 3 pool yan. 4 na pool pala na fish pond. Kaya lang guys yung isa hindi mo na nilagyan. Tapos yung medyo natutuyo yung tubig sa ilog at konti yung water source, magpaplano sana na ilagay lang sa isang lalagyan lahat ng mga isda. Pero since naging okay naman at paulan-ulan, so kaya ayun, diretso. So dito naman sa kabila guys, yung mga pula na mga tilapia, tapos dito mga tilapia yung laman at saka dun sa dulo. So sa susunod na mga araw itutur ko kayo dyan para at least ngayong araw na to guys, pupunta lang tayo dito sa sa babuyan. Dun sa may kulay blue. Ayun, dun tayo pupunta. At titingnan natin ano na ba yung kalagayan ng baboy na malapit ng mga anak. So 28, 29, 30, 31. Ayun, 3 days na lang. Talaga namang countdown na. Eto guys yung baboy, doon lang sa mga bago nating tagapanood, yung baboy na nalipasan ng paglalandi. Tapos yung pinabulugan, pina-AI, hindi nagtuloy. 3 months, 3 weeks, 3 days. Higit na nagantay. Ayan, tapos yung after 4 months naglandi. So eto na yung hinihintay natin kung ano na ba yung status. Ganda dito sa sa farm.
Ito na naman yung mga manok. So yung iba nakawala ano. Haga wala dito. Ayun. Ito marami ng sisiw. Naglimlim na naman yung ano, yung manok. Ayun oh. Daming sisiw tapos may mga itlog. Ayun. Ito na, may mga sisiw na doon sa ilalim. Ang gaganda no. Ayun. Estimate mo dito mano yung mga anong petsa? Kasi yung kung December 8, ha? Mga April 3, mga 3, ganyan ano. Kasi ang ano, yung kung talagang kung eksakto siya, dapat March 31. March 31. Oo, yung kumbaga 3 months, 3 weeks, 3 days, yung 114 days. Pero kapag unang panganak ng baboy, 'di ba nagpa-plus plus. Ayan. Ang napansin lang natin dito, yung ano, yung nagje-gelatin na yung ano, yung ari niya. So, ang estimate ni Manoy, plus 3 days. Oo. Ayan. Pero maganda to, malipat na talaga sa lactating yung kain niya. Para at least magsimula na siyang magatas-gatas. So, kapag nag-lactating yan, at least babagsak pa yung suso niya. Dapat bantayan panganak. Oo. Sa tingin mo mga unang ano? Oo. Likat eh. Sa tingin mo yung nakikita mo na dyan, yung mga, sa tingin mo mga ilan? Hindi ko nagtasiwan mo yun. Pasok kaliwan yun. Ang ngantry. Oo. Ayos na. 16 days. Ay, 116. Pero nga isa? Oo. So, yung ano, yung pina-AI nung nakaraan, nagbuntis hangin lang. Walang ano, walang lumabas. Pero hindi naman ganito yung katawan niya na parang ano. Di ngayon kasi medyo at least nakikita doon sa channel na laylay. Yung nakaraan parang normal lang na taba, mataba lang. Ayan. Dapat talaga manganak na to ng ano, yung pagkabuntis niya. Sabagay yung suso niya naman ayos na yung pagkalaylay ano, talagang pangbuntis na suso na yung ano niya. Oo. Tapos yung tiyan niya naman medyo ano naman parang may laman. Diba? Meron nga kang 100 na. Oo. Talagang ito talagang magana pa rin. Ito lang yung kagandahan kapag ano, yung ibang baboy kasi ano, matamlay ano. Ayun. Yung tiyan niya. Kasi yung tiyan niya parang ano na talaga ano, ayun oh, mabukol na yung tiyan ng ano, ng baboy, bilugan na. Ito sa kumbaga yung kurbada ng tiyan ano. So talagang maano siya kahit gutom. Pero yung suso niya sa bandang huli medyo mamula-mula na. Kaya lang kapag ganyan kailangan talaga bumagsak pa yung suso nila ano para at least yung sa gatas. Kasi dito guys, ito yung tiyan. Ayan. So may kurba na at saka laylay yung ano. Kasi kung normal yan at hindi buntis, hindi ganyan kalaylay ano. Tamang mabilog lang. Itong ayun kumakain pa yung ano, yung future mommy pig. Talagang ano, gutom din ng baboy talaga. So ito guys, ayun, ito yung tiyan ng mommy pig. Talagang ano, tsaka mula dito guys, ayan, so nandito yung mga piglets ano, yan nandito, kumbaga nandito sa area na to. Ito yung ano, ayan, so try natin kung merong ano, hindi ko maramdaman. Pag nakaiga. Oo, saka yung nagpipintig-pintig ano. Pero ito naman talagang ano, siksik na siksik oh.
Kasi ito yung baboy, kaninang umaga pa to kumain, pero nakita nyo naman parang ano, di ba? Yan yung mga piglets na sa loob niya. Talaga naman. Ayun, ito na yung ano, yung paanakan ng baboy. Siguro kung magpapagawa ng ganito, ano, pa-welding ng ganito, mga 7K na yung aabutin, ano, mga 5K to 7K. Tapos depende na lang sa materials na gagamitin. Oo. At saka sa labor cost, yung mga para-welder. Kasi yun yung nagpapamahal sa ano, sa mga ganito, sa paanakan ng baboy. Pero eto naman matibay, maganda siya. Talagang pulido yung pagkagawa. So ngayon kasi mataas na yung materials, ano eh. Talagang ano. Tapos yung mga bakal ngayon na ginagamit, yung simpleng bakal na lang, hindi na katulad nito. Ito talaga yung mga pangmalakasang bakal na mahirap tibagin. Yung ibang ginagamit ngayon, yung parang gripo lang na ano, kasing size lang ng gripo. Yung iba 3/4 o 1/2. Ayun, pwede na yung mga ganon. Parang ganyan lang na tubo. Pero ito yung tubo na ginamit dito pang malakasan, pang long term na matibay. So wala na talagang kawala yung baboy dito. Talagang ano, sulit na sulit at saka swabe yung pagkagawa. Pulidong pulido. Tapos ang paggawa nito, siguro aabutin ng mga 3 days. Ayan. Pero kung pangmadalian, kaya tong gawin ng ano, isang araw at kalahati o dalawa. 2 days. Basta marunong lang yung ano nyo, tagagawa at saka taga-welder. Doon naman sa iba, yung mga nag-e-experiment, kayang-kaya rin gawin to. Kaya lang syempre, iba pa rin yung may experience na kayo para at least pulido yung pagkagawa. Talaga naman. So, eto sabi ni Manay, mga pwede pang umabot last 3 days. Ayan. Pero yung mga senyales niya, lumalabas na yung pamamaga ng ari. Pero eto, hinihintay na lang natin na yung sa mimihan niya, yung sa dede, mas ano pa, mas bumagsak pa at magkaroon nga ng gatas. Pero yung ano naman niya, yung dede niya naman, okay naman. At umaano na, lumalaki na. So parang unti-unti nang nagkakaroon ng forma. So yung ganito guys na ano, na paanakan ng baboy, pwedeng mag-fry siya ng ano, kung magpapagawa kayo ng ganito, pwedeng mga 3.5 yung pinakamura siguro. Pero yung mga normal rate, normal na presyuhan, mga 5K hanggang 7.5. Pero kung mga materials naman na pulidong pulido, tsaka yung mga makakapal na bakal, baka abutin kayo guys ng mga 9K. Ayan, depende kasi yan sa materials, depende sa para welder na makuha nyo. At kung ano ba yung bayad sa kanila, kung arawan o kung ano, kung isang package na. So eto talagang ano na baboy. Ayan, pina-snack lang natin. Ganda ka naman. Ayan. Ang manok na binigay sa atin ng J&J Poultry Farm. Ayun, mga ito yung babae nito, magagaling mangitlog. Pero lalaki to guys, lalaki ng mga manok. Tapos pwedeng ano, kapag yung mga babae na ito, kapag nanganak, ano ng paitlog, magagaling mangitlog. So pangmaramihan, pangmalakasang itlogan. So ayun guys, ayos na yung pormahan ng baboy. At ngayon naman papunta naman tayo dun sa ano natin, sa munting business, small business. Ayun, food business business. Ayun, so pupuntahan natin kasi nakabili tayo ng isang food cart. Tapos pinadayo natin sa kabilang bayan. At nandun nga yung mga katropa naman natin na katuwang natin sa pagnenegosyo. So papasyalan natin guys. Tara.